2003 nang maging peace consultant ng grupong NDF o National Democratic Front si Leopoldo Ancheta o Tatay Aido. Pagkatapos ng 3 taong panunungkulan, dinukot umano si Tatay Aido sa Bulacan. Elementary pa lang ako, alam ko na hindi normal yung trabaho niya. Actually, even before nag-aaral ako, hindi ako nag-iinteresadong sumali sa mga activist groups sa school. Ayoko na as much as possible. Ayoko din nang ganun yung buhay. Kung magkapamilya akong sarili ko, gusto ko normal lang. Alam ko, talaga aktivista siya. Noong panahon ni Marcos, aktivista na siya. High school, mga siguro mga 4th year, 3rd year high school, nagsimula siyang maging aktivista. Hindi lingid sa kanyang pamilya ang pinasukang grupo ni Tatay Aido at alam nilang dahil dito nakabaon na ang isang paa nito sa hukay. Pero before, yung pagiging NDF niya, parang staff lang or ordinary na NDF member, gano'n. Kasi nito na lang naman siya naging parang peace consultant ng NDF. Doon na talaga parang naramdaman na namin na every now and then, yung danger nandiyan dyan. Tandang-tanda pa ni Glenda, panganay na anak ni Tatay Aido, ang reaksyon ng kanyang ama nang umalis siya papuntang Dubai noong May 2006 para makipagsapalaran bilang family driver. Hindi niya inakalang 1 buwan lang palang lilipas, hindi na niya muling makikita pa ang kanyang Tatay Aido. Sabi ko, sige, paano yun? See you after 2 years na, sabi ko. Sabi niya, hindi, hintayin mo ako bago ka malayo, sabi niya. Tapos parang, yun yung huling kita ko kasi sa kanya, yun yung huling nag-usap kami. Tapos parang, gusto ko sana siyang halikan, yakapin. Hapon ng June 24, 2006, 4 na armadong lalaki ang di umano'y dumukot kay Tatay Aido habang naglalakad siya pauwi sa Giginto, Bulacan. Dapat imimit niya yung stepmother ko dyan sa may Giginto supermarket. Nung 6 o'clock wala, tumawag na raw yung stepmother ko dyan sa cellphone niya. Nag-ring pa raw nung una eh. Tapos after nung nag-ring, nung sinubukan na naman niyang tawagan, cannot be reached na. Ayon sa mga nakakita, sapilitan siyang ipinasok sa isang sasakyan. Lumabas yung 3 katao na pinipilit siyang isakay. Nagpipiglas siya ayon sa testigo. Habang nasa Dubai, kinutuban si Glenda na may masamang nangyari sa ama. Hindi raw kasi ito sumasagot sa ilang beses niyang pagtawag sa cellphone nito. Yung lumipas na yung mga weeks na hindi na siya tumatawag, tapos pag tinatawagan ko, cannot be reached, talagang iba na yung pakiramdam ko, parang meron na nangyari hindi maganda. Nagano kami sa contact kami doon sa mga contact niya na alam namin ang number. Kinontak namin, walang nakapagsabi kung saan siya nandun. Hello? 1 buwan pa bago nalaman ni Glenda ang nangyaring pagdukot sa kanyang ama. Ha? Ano? Si Tatay? Kasi hindi nga nila masabi sa akin dahil baka nga raw magpakamatay na ako doon. Nalaman ko yun, hysterical na talaga ako. Talagang buong katawan ko namamanpin. Hindi ko mawak yung telepono. Nang malaman ng balita, agad umuwi si Glenda para hanapin si Tatay Aido. Dahil walang linaw ang pagkawala ng kanyang ama, pumunta si Glenda sa Bataan para humanap ng kasagutan. Pwedeng sa Bataan nga kasi nga doon nga yung kampo ng militar na pwedeng responsable sa pagkawala ng tatay ko. Pwedeng within that area, din makikita yung tatay ko, either buhay or patay. Kaya lang negative may nakukuha rin kami, kaya lang hindi natin alam kung ano mga wala si manager. Okay. Ito yung last resort ng searching namin. Kung meron kami makakita ng mga pic, ng mga photos or files ng mga kahit ng mga claimed or unclaimed bodies, at least ma-identify lang
Kung wala namang photo, di pwedeng tingnan din namin yung bangkay. Balita tungkol sa isang lalaking na salvage ang agad sumalubong sa kanya. Mga around 60 daw ang age nung mama, tapos medyo maitim, tapos sabi nila bungi-bungi daw yung ngipin. Hindi po. Okay na po, hindi po. Salamat. Okay na po, hindi po yan. Na-relieve naman ako na hindi siya clear yung bataan doon sa usapin na patay siya ha. Pero hindi ko pa rin kiniklear yung bataan sa usapin na pwedeng nandito lang sa tabi-tabi sa sulok-sulok ng bataan ng tatay ko. Kasi 2006 pa siya nawala. 2 taon nang nawawala si Tatay Aido. Ni anino nito, hindi na nakita ni Glenda. Walang iba eh. Dahil yan ay plano ng Oplan Bantay Laya. Ang nagpalagay namin nagpenetrate ng pagdukot, hindi lang sa kapatid ko, hindi sa iba pang mga dinukot. Dito sa Bulacan, si Palpalan, Cubito Palpalan. Dahil wala ibang galit sa mga aktivista na namin, kundi si Palpalan. Naghain ng writ of habeas corpus ang pamilya ni Glenda laban sa militar noong 2006. Kabilang dito si retired Major General Jovito Palparan. Pero walang nangyari sa kaso. Takot na rin sila mag-testify na nung kailangan na namin ng mga witness para dun sa kaso namin na writ of habeas corpus. Wala kami nakuhang witness doon. Kaya after a year or almost a year, na-dismiss ang kaso. Ang taong ito, hindi ko kilala, hindi ko nga narinig ang pangalan yun. Pala top rank CPP pala ito. So, sa akin, hindi naman umabot ang investigation niya sa akin kasi alam naman talaga na lang ni katiting na detalya or ebidensya na nasa amin yan. Wala naman talaga. Umaasa pa rin ang pamilya Ancheta na buhay pa ang kanilang ama. Ang tanging alaalang iniwan ng ama, ang bahay nila sa Plaridel, Bulacan. Nakatago pa rito ang ilang piraso ng damit ni Tatay Aido. Wala nang nawala. Hindi na talaga pupunta dito. Hindi ko kaya makita na parang empty. Sobrang empty itong bahay na to. Miyembro man daw ng isang kilusan si Tatay Aido, hindi raw nito maayaalis ang pagmamahal na ibinigay ni Glenda para sa kanyang ama. Sina Glenda Macario at Romeo Luneta, pinagtagpo ng tadhana ng dahil sa sinapit na kapalaran. 2 mukha ng pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, hanggang ngayon naghahanap ng kasagutan. We're looking for the child na hindi na child as of now. Mahigit ng 30 anyos yung bata. Baka kung nandito ako nung nangyari yon, baka ngayon wala na rin ako. Baka. Kasi ako nagmamanas Basta kasama ka. Basta kasama ka. Sa mga larawang ito na lang binubuhay ni Glenda ang masasayang alaala ng kanyang Tatay Aido. Pagkakatanda ako sa itsura niya, last time, ito yung pinaka-latest na yung picture ko nung natin ko siya sa Sa mga katulad nilang parehong nawalan, pagdamay na lang sa isa't isa ang tangi nilang kinakapitan. Tibay lang ng loob. Makita man natin sila o hindi, ang mahalaga, naghanap tayo at inihingi natin ng hustisya. Walang hintuan ha, walang iwanan. Tuloy-tuloy ang laban. Parang kinukumpara ko na yung sarili ko na parang ako sisiw pa lang eh. Si tatay, yung tandang na kayang-kaya na niya. I mean, lahat na yata ng mga hirap ng paghahanap na dinanas na nila. Mahigit 1,100 mga biktima ng sapilitang pagkawala ang hindi pa natatagpuan hanggang ngayon.
Katumbas ng mahigit 1,000 pamilya na nangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay. Ilang tao pa ba ang maglalaho ng dahil sa ipinaglalabang paniniwala? Hanggat walang malinaw na sagot ang mga kinauukulan, mananatili ring mailap ang hustisya para sa mga tinatawag na desaparecidos. Ang kaso ni na Margarita Luneta at Leopoldo Ancheta ay dalawa lamang sa libu-libong kaso ng mga desaparecidos sa Pilipinas. Nawala ng dahil sa prinsipyong pinaninindigan habang ang kanilang pamilya naiwang nagluluksa. May pag-asa pa nga bang makita silang muli? Magandang gabi. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed.